ng mamamayan dito sa Ang Tama at Totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Apit, DZRH Damdaming Bayan. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Thank you! Talagang Justice, ito bang ito ho bang mga nagkamali? Kung pagkakamali man o kung ito ba'y may anggulo ng lapse in judgment o ito ba'y talagang sadyang inilihis sa tamang panuntunan, ay maaari ba itong sampahan ng kaso sa inyo at makapagsagawa kayo ng investigasyon o dili kaya naman ay dumaan sa ibang ahensya na magpapatulong sa inyo? Bagat I understand, ito ho'y dadaan na at lumapit na po ito sa Commission on Human Rights. Ang tinutukoy ko, Justice, ay ito hong mga kababayan nating Aita sa Boracay na 48 years nang mahigit na naninirahan doon, na nung panahon ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron pong mahigit na 3,800 plus hectares. 3.8, 3.8, I stand corrected, 3.8 hectares na lupain sa Boracay, na ang sabi ng DAR noon ay ito'y forest land na masasabi pa. Kaya sabi ng ating Pangulong Rodrigo Duterte noon ay mabigyan ng lupain ang mga Aita na siya naman talagang natibo at original at the first inhabitants dyan po sa isla ng Boracay. So ang nangyari po noon, 2018, binigyan ho sila ng lupa under the CLOA, Certificate of Land Ownership. Ang nangyari naman ngayon ay biglang kinansila po itong CLOA ito ng mga ati galing sa gobyerno na inisyu noon ng DAR, sapagkat lumalabas na yung palang inisyu noon ng DAR na CLOA na diniklarang under the Comprehensive Agrarian Reform Program ay ito pala may mga nagmeme-ari na nag-file ng protest noong 2019 na ang kanilang ground na ginamit yung lupa na yon ay pag-aari nila, may titulo sila, therefore hindi pwedeng masakop ng pamimigay ng DAR ng CLOA. Pangalawang grounds na ginamit noong supposedly sinasabing may-ari, hindi daw ho ito suitable for agriculture. Hindi ito arable, ika nga, Alright, so yan ang pangyayari po, Justice, dyan sa Boracay. Ngayon, ang problema, nakakahabag na nangyari ho dun sa mga Aita. Pagkat binigyan sila ng lupa, pinamag-asa sila na sila'y magkakaroon ng sariling titulo hanggang sa tumagal from 2019 protest, 2023, ay dinesisyon na ng DAR na bawiin at ikansila na yung mga titulo na o yung CLOA na ipinamigay sa kanila. Ngayon, papaanong nangyari, Justice, kaya na itong ating Pangulo noon ay nakapag-issue ng CLOA na hindi man lamang tila naabisuhan o hindi man lamang sapagkat of course hindi naman na mag-aasikaso pa ba ng isang Pangulo yan na alamin kung sino ba talaga ang may-ari, kung CLOAble ba yan, arable ba yan, pwede bang maipamigay yan,
ang sabi kahapon ng Undersecretary for Legal Department ng DAR na nakausap natin, may miscommunication tila sa region at saka sa head office ng DAR, sapagkat hindi nasabi kay dating DAR Secretary Castriciones noon na ito palang mga lupang ito ay may problema kung ipamimigay ang CLOA dito sa lugar na ito. Pero hindi ko matanggap yung argumentong yan, Justice, with all due respect, sapagkat itong ating mga kababayang ating AITA na maliliit, na walang kakayahang talagang makipagsalpukan sa mataas na antas ng hukuman, sapagkat alam naman natin kung hanggang saan lang ang kanilang kapasidad at hanggang saan lang ang kanilang haba ng pisi. Paano ngayon yan? Although sila pinabalik na doon sa kanilang ancestral domain. So, yung sinasabing titulo na dapat o yung lupa na meron na silang CLOA, wala na. Naglaho na uli na parang bula. Kaya ang hakbang nila ngayon, lalapit sila sa Commission on Human Rights at sila'y makikipag-usap sa mga ahensya ng gobyerno. Pero for God's sake, Secretary Jan Castriciones, kayo'y sana nakikinig pa kung nasaan man kayo o sino man mga tauhan ng DAR noon na nasa ilalim po ninyo. Ano ba nangyari, Secretary Castriciones? Bakit kayo ay DAR Secretary noon? That was 2018. Bakit anong nangyari? Nakapamigay kayo ng lupa na hindi na pag-aralang mabuti, na hindi na impormahang mabuti ho ba kayo, Secretary Castriciones, para maimpurmahan din noon ang dating Pangulo na ito hindi, huwag ho muna nating ikuklowa ito, may problema ito, may mga may-ari nito na tsak na aangal. Ayun na nga, from 2018 ipinamigay, 2019 nagprotesta, naglabas din ng resolution ang decision ang Bureau of Soil na hindi pala po ito maaaring gawing pang-agrikultura. Kaya noong 2023 kansilado na yung kanilang titulo at binarikadahan na ng mga security guard yung nung isang land developer yung lugar at pinaalis na ho yung mga ati o yung mga AITA. Nakakahabag lang ho ito. Kapag ako ho, palibhasa tayo na may probinsyanong laki sa hirap, alam natin ang hapdi at pinagdadaanan nito mga ganitong maliliit nating kababayan. Lalo pagdating po sa pagkakaroon ng sariling lupa. Sana hindi nyo na pinaasa. Sana hindi. Kaya yun ang tanong ko, sana hindi nyo na... ano ba? Hindi ko maipaliwanag po ito kung paano nangyari na kayo dyan sa gobyerno, dyan sa DAR, nung panahon na yon, hindi nyo nagawa. Pwede ko bang sabihin na alam ninyo yung complete stop work? Naalala na, alam naman natin pare-pareho yun, lalo na kayo sa gobyerno. Nagpauso niyan ang the late President Fidel V. Ramos na huwag kang aarap sa kanya kung hindi mo tinatapos yung CSW na tinatawag na complete stop work. Ibig sabihin, aalamin mo lahat ng mga bagay-bagay muna. Bago mo lalo tigit ay ibigay ang anumang pertinenteng mga impormasyon sa Pangulo na magiging basihan ng kanyang polisiya at desisyon. Paano nangyari na itong lupaing ito na naipamigay ninyo, naiklowa ninyo? Hindi nyo alam na mayroong may-ari ng lupang yan. Hindi mo na kayo nagsagawa ng konsultasyon sa Bureau of Soil. Para itong mga ito naman hindi nagmumukhang mga lalong hahapis at yung kanilang pagiging aba ay lalo nating pagiging mahirap ay lalo na lang halos inaapak-apakan ninyo sa ganyang klase. At sa ngayon sasabihin nyo na wala, nangyari na hindi po pwede yun. Dapat may managot dyan. Na kanya nga siguro tama yung hakbang, lumapit si CHR. CHR, tulungan ninyo itong mga ito at ako'y nasa likod ninyo. Kakaawa itong ano ho yun 44 na individual na dapat yun yun ay nabigyan na ng CLOA na ngayon binawit, kinansela na po ng Department of Agrarian Reform. Di ba?
Sana makausap natin si Secretary Estrella o si dating DAR Secretary Jan Castriciones. Baka Secretary Jan, kita na may magkakilala at magkaibigan, baka po pwede namang maipaliwanag mo yung iyong panig. Bakit yung ipinamigay ninyong klowa noon sa mga Aita sa Boracay, ngayon ay binabawi na ng DAR sapagkat meron palang may-ari noon, at yun palang ipinamigay ninyong klowa noon, yung lupa daw umano ay hindi pala pwedeng pang-agrikultura ayon sa sinasabi naman ng Bureau of Soil na siyang nag-aaral na kung ang isang klase ba ng lupa ay suitable for agriculture. Dapat maipaliwanag natin ito, Secretary Castriciones. Paliwanag lang naman ang hinihintay para magkaintindihan tayo rito. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. By the way, yan ho'y pagtutuon na natin ang pansin sa programang ito, but let's get it on! At 19 minutes after 8 in the morning, Henry Uri here. Sa ngalan po nila kay Deo Macalma. We'll be with you until 10 o'clock with Sister L. Maya-maya lamang po ng kaunti. At isa pa rin hong ating pag-uukulan ng pansin ay yun hong pingkian ho ng katwiran ng dating tagapagsalita ng Palasyo ng Malacanang ng Duterte administration na si Attorney Harry Roque at dating Associate Justice Antonio Carpio tungkol ho doon sa sinasabing gentleman's agreement between the former president and President Xi Jinping tungkol dyan sa West Philippine Sea issue. We will find it out later. And we will also go to, saan ba tayo? Sa Baseco Beach? Oo, andyan na ba si Boy? Anong kwan dyan? Anong happenings dyan, Boy? Marami na bang nag-iihaw-ihaw at marami na bang nakatupis dyan, Boy? Marami na bang mga nagpipiknik dyan? RH number 29, Boy Gonzales? Boy? Henry. Hindi ako pinapasok. Nakashort ako. Akala maliligo. Nako naman. Sayang. Hindi nila nakita yung kisig mo at yung tabas ng iyong pangangatawan. Nagkamali sila. Hindi ba nila alam na yan ang hinahabol sa iyo ng mga kababaihan? Yang short mo? Kulay pula. Kulay pula. Bakit ka hindi pinapasok? Bawal maligo. Ayun. Higpit yung ginagawang pagbabantay ng Manila Police District. Bukod pa sa gwardiya na nandun sa mismong Baseco Beach, ay bawal pumasok at bawal maligo. At wala kang ibang dadaanan. Pagpasok mo ng Baseco compound, dadaanan mo yung 2nd Street. Sa 2nd Street, nakabanta na yung mga tauhan ni Police Captain Leonardo Blanco Jr., ang hepe ng Baseco Police Station na PCP3. At kahit anong gawin, ay talagang kahit na napakainit na panahon, lalo na sa mga residente. Pero Boy, yung bang itong picture na ipiniplay natin, actual picture ito na kinuha mo kanina lang o ngayon lang, ito ibig sabihin ba talagang malinis na malinis, walang basura kasi puti yung buhangin nakikita natin na walang walang mga katapon-tapon ng basura araw-araw kasi may mga tawag nila rito, may mga ranger, may mga Estero Ranger na naglilinis. Kaya pala. Ng mga tauhan to ng Department of Public Service ng Manila City Hall. Araw-araw yan, naglilinis sila dito sa Baseco Beach. At kaya nga, yung iba, akala nila pwede ng paliguan, bawal pa rin dahil sa hindi pa rin pwedeng paliguan yung tubig dito sa Baseco Beach. At katabi ko si Captain Leonardo Blanco Jr. At alamin ko lang, paano niyo nababantayan na Captain Blanco? Wala bang ibang daanan? Wala bang nakakalusot?
Wala pa nakakalusot dito kasi doon pa lang po sa main sa 2nd Street, isa lang po ang entrance natin tsaka exit. So definitely doon pa lang po. Nahaharang na po natin yung mga gustong mag-swimming dito sa Baseco Beach. Alright, sige boy. At Okay, oo. pasalamatan natin si Kapitan, tamang-tama kasi nasa linya na rin natin ang DNR NCR. Ayun, tama-tama para ang pulis naman ng Baseco Police Station ay todo bantay para hindi makapaligo yung mga residente ng Baseco dito sa Baseco Beach. Para sa kauna-unang sa Pilipinas, isa rate ito si Bay Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you boy. Samantala, ang DNR Environmental Bureau Director for NCR na si Director Michael Drake Matias ay nasa linya natin. Alamin natin ng dahilan talaga kung bakit ayaw paliguan niyang Baseco Beach. Director Matias, magandang umaga po sa inyo. Sir Henry, magandang umaga po sa inyo at sa inyo pong mga tagapakinig. Apo, ano bang talagang paliwanag? Bakit po ang Baseco Beach na napakatagal nang nalinis at inaasahang pag ganitong panahon lalo tigit ay mapapanliguan na, bakit ayaw pa rin po ninyong paliguan? Kung mapapansin po natin, physically yung mga basura medyo nabawasan na po at tama po yung sinabi kanina na meron po tayong mga Estero Rangers na madalas po na naglilinis dun sa lugar. Unfortunately sir, kung base po doon sa kung babasihan yung aming monthly monitoring na tinatawag, bumabagsak po ang quality ng water natin pagdating po sa fecal coliform. Ano ba yung coliform? Paliwanag ba ninyo? Ano ba ito? Yung parameter po natin ito sa DNR, for example, yung fecal coliform ay nanggagaling po ito sa waste either ng tao or ng hayop. Mm-hmm. So ito po yung level ng coliform that we are monitoring. At po doon sa latest na results namin on March 15, ang average po or ang geomean ng fecal coliform po dito sa Baseco Beach ay 50,000 most probable number per 100 ml. Ikukumpara po natin ito sa standard ng DNR ay 100 po per 100 mpm per 100 ml. Yeah, okay. So medyo malayo pa po bago po natin marating yung quality ng tubig ng SB na tinatawag po ay ang SB po kasi ay suitable po siya for contact recreation. Okay, so ang tubig ay madumi pa sapagkat nahahaluan pa ng dumi ng galing sa dumi ng hayop o dumi ng tao. Para sa madaling pagkaintindi ho. Apo. Ngayon, saan man ang gagaling yung mga dumadaloy dyan na dumi? Ano ba yan? Dahil sa may mga mawalang galang sa nag-aalmusal o nagbe-merienda, may mga dumudumi ba mismo sa dagat o may mga nagtatabon ba ng nagpapakawala ng dumi galing sa mga establishmento? Kung mapapansin po natin, ang pinagmumulan po nito ay karaniwan tinatawag na mga domestic waste. May mga pagkakataon po kasi at may mga na-witness po yung ating po mga kasamahan that they are parang directly nagdi-discharge na po doon sa tubig. Mm-hmm. So yung quality po ng tubig talagang apektado. Tapos yung iba naman po, yung may mga Poso Negro, hindi naman po na may maintain. Kaya po yung quality ng tubig na lumalabas din po doon ay mataas din po sa fecal coliform. So yung mga nagdi-discharge ng mga establishmento from their waste disposal ay dyan pinabubuga, pati yung mga ilang mga kabahayan. Ganun ba, attorney? Ang ano po kasi sir, yung kalidad ng tubig right now po, hindi siya pumapasa sa standard. Hindi nga, dahil nga yung binabanggit ninyo, may namomonitor na may mga nagpapakawala pa. Ano po ito? Minsan po galing po sa mga kabahayan. Kabahayan, walang mga galing sa mga tindahan, mga restaurant, kung ano-ano pa, mga malalaking establishmento na kapaligid dyan. Meron din po. Ito po ay subject ng monitoring po ng ating mga ahensya po. Like yung area po na Manila is covered by the Laguna Development Authority. So, pagdating po sa mga establishmento, minomonitor po nila yung quality ng tubig na lumalabas po dito. May mga, may mga nakasuhan na ba kayo? May mga naipatawag na ba kayo?
Sa LLDA jurisdiction po kasi ang Manila po. Oo. So most likely meron na po sila na issue ng mga notices, notice of violation as well as cease and desist order kung kinakailangan. Kasi po naayos ang sinasabi po ng batas, pag tayo po ay hindi pumapasa sa standard na sinasang. Pero ang binabanggit ninyo kanina ho ay malayo pa sa kalidad ng tubig na mapanliguan at tuloy-tuloy pa itong mga tila walang habas na nagpapakawala pa ng kanilang mga waste disposal anong tawag riyan? Discharge, ano ho? Paano po ito? May pag-asa pa bang mapaglanguyan po yung Baseco Beach sapagkat siguro ho kanya talagang ang mga tao medyo na nagtatampo na, napakatagal na namang nalinis yan. Gustong-gusto na nilang maligo sapagkat lalo ngayong hong sobrang init. Yung mga mahihirap nating walang kakayahang magburakay, magpagudpod, magbuhol, ay dyan na lamang ho magsisipagtakbuhan sana. Opo. Sir, naiintindihan po natin yun. Kaya nga po, mapapansin po natin, ito pong area ng Baseco Beach ay isa po sa tinatawag na covered ng Mandamon Agency, no, na base po sa decision ng Supreme Court. Sa pagtalakayan po natin at kami po ay nakikipag-usap din sa ating mga concessionaires. In that area po, may nilad po and they have programs po para ma-capture po yung mga discharges coming from settlements po within Baseco. Para po yung quality ng water po ay nasasalo. Okay. In fact, may mga programa po tayo sa DNR, Manila Bay Coordinating Office, na nag-put up po sila ng communal septic tank. So lahat po ng mga discharges coming from the settlement, most of the discharges po, pumapasok po dito sa communal septic tank para at least hindi po sana siya diretsong pupunta doon sa atin. Pero kanin nyo, may mga matitigas pa rin ang ulot, mga walang kahihiyan at mga walang pakundangan sa mga mahihirap nating asam-asam na makakapaglangoy na riyan na hindi pa rin tumitigil sa pagdidispose. Yun po siguro yung kaakibat po ng ating ginagawang monitoring, enforcement, yung education campaign din po para sa mga kababayan natin na hindi lang po mga establishmento, even po yung mga kabahayan, may mga na-obserbahan din po kami. Oo nga, pero po ito, tinitignan din po natin. Dapat siguro, Attorney, magkamay na bakal na tayo dito with all due respect to your authority. Pagkat matagal-tagal na rin, ilang taon na ba nating nalinis yan? At ilang taon na ba tayong nag-uusap tungkol dyan sa coliform na yan? Pero hanggang ngayon, hindi pa pala pwedeng panliguan. Okay, last question. Mapapanliguan pa ba yan? May pag-asa pa ba? O talagang kung mapapanliguan pa, sa tingin niyo mga ilang taon pa bago magamit yan? May pag-asa naman po, Sir Henry. At ang kailangan lang po talaga, iba yung pagtutulungan po nating mga kababayan at ang mga ahensya po ng pamahalaan. Kaya lang po, kung maobserbahan po natin, nag-start po tayo ng Battle for Manila Bay noong 2019. And meron na pong improvement in terms of water quality. So yung sinasabi po natin na 50,000 MPL per 100 ml, before po medyo mas mataas pa po yun. So gradual po yung pagbaba, resulta po ito ng effort ng pinagsama-samang effort po ng pamahalaan, ng kababayan po natin. So optimistic din po kami na mapapaliguan din. Sa loob ng ilang taon pa bago mapaligo ang ganap yan? Hindi ko masasagot. Kung yung exact date po. Alright. Sige, Attorney, salamat po sa inyong pagtanggap ng aming tawag. Maraming salamat po, Sir Henry, at mabuhay po kayo. Si Attorney Michael Drake Matias, DNR Environmental Management Bureau Director ng NCR. O kita ninyo, lumalabas na ang problema ho talaga doon sa mga walang malasakit at wala hong iniisip kundi ang makapagnegosyo lamang. Kahit na mangkahinatnan po ng mga maliliit na umaasa ay masakripisyo. Kawawa naman. Baka naman po pwede tayo makiusap, pwede kayong mapakiusapan. Kung may-ari kayo ng restaurant, may-ari kayo ng building, may-ari kayo ng hotel, may-ari kayo ng tindahan, may-ari kayo ng pagawaan, kayo rin mga nakatira na ang inyong mga kubeta mawalang galang na, ay dyan yung pinatatalon at dyan yung pinabubog ang mga kalikamor na katas niyan, ay tigilan naman natin ito mga Jesus Maria Joseph na mamaawa naman kayo sa mga mahihirap nating kababayan lalo na dyan sa Tondo.
at sa iba pa natin mga kababayan dito sa Metro Manila na sinasamantala na meron tayong ganyang magandang karagatan na nalinis na noong 2019 pa. So 5 taon na malinis na hindi mapanligo-liguan sapagkat batay dito sa sinasabing ito na direktor, patuloy pa rin may namomonitor na nagpapakawala ng katas ng inyong mga takubits at mga kung ano-ano pang mga duming galing sa inyong mga establishmento at kabahayan. Kaya tuloy yung coliform ay patuloy pa rin mataas ang bilang. Kaya hindi mapanliguan. Yung coliform po, yun po yung bilang ng dumi sa tubig, galing sa dumi ng tao at hayop. Wala naman siguro mga piggery. Ako na sa tingin ko, wala naman mga piggery yan. May piggery ba yan? May poultry ba dyan sa baybayin ng Baseco? Wala naman yata. Kanya sana naman ay maawa naman tayo doon sa mga kababayan nating mahirap na gustong-gusto rin na mga makapaglangoy sa karagatan na wala namang kakayahang mag-eroplano, bumayad ng mga mamahaling hotel at mga entrada sa mga beach resort na ang tanging pag-asa lang yung Baseco compound, di pa nila magamit. Dahil kayo ang dahilan, hindi mo mababa ang coliform. Kaya kung kayo nagtatapon dyan ng inyong mga kalikamor ng inyong mga kubeta, tigilan na ninyo yan. At nako, at kayo naman DNR, sana naman ay puspusan ng gawin ninyong pagtatrabaho, gumamit na kayo ng kamay na bakal. Paano naman itong mga ganitong klase ho ng problema ay maresolba sa lalong madaling panahon. 5 taon na po yan Ano ba naman ito? 5 taon na po yung nalinis hanggang ngayon pala. Daming bayan. 33 minutes after 9 in the morning o 8 in the morning. Ang Opo. Pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Si Justice Sam Martires po yun, ating kaibigan at pinasasalamatan natin for endorsing us na kapag wala sila tayo ang uupo dito sa kanyang programming Damdaming Bayan. Although we have a program regularly 5 to 6:30 in the afternoon, pero pag wala sila ako rin po ang naatasang humawak ng kanyang programa at hihingi rin ako ng endorsement mamaya kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Baka magiging justice din ako ng DCR. Walang ganun dito. Ikaw naman, paano ka magiging justice dito? Sister El, good morning! Good morning, partner, at good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong Happy Tuesday. At Tuesday na po, sana ay okay lang tayo, lalo na sa mga bumabiyahe ngayon. Ingat-ingat po tayo. At just marahin aga sa mga kababayan ko sa Bicol. Marahin na aga po sa Indogabos. Pinag-aaralan ko yung BRP Sierra Madre. Areho pala'y unang ginamit ng Amerika, bansang Amerika, gobyerno ng Amerika noong World War II, 1944 pa pala ginamit na rin ng Vietnam at hanggang sa makarating sa Pilipinas noong 1976, if I'm not mistaken, tapos 1999 ay ibinahura na at inilagay na huri yan sa May Ayungin Shoal. Thomas Shoal ang tawag pa riyan. Ngayon ay naririyan na at kahapon kausap natin si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ang sinasabi niya, si dating Supreme Court Justice Antonio Carpio ay isa raw sa nagsabi na alisin na ito. Kukumpirmahin natin. Pero iparinig natin yung kahapon. Pero pabatiin muna natin si Justice. Justice, magandang umaga po sa inyo. Henry Uri and Elaine Apit. Magandang umaga sa inyo. Good morning po. Iparirinig muna namin siguro sa inyo yung sinabi mismo ni former spokes Attorney Harry Roque. Go ahead, Ray. Ang nagsabi niyan si Antonio Carpio, maniwala kahit hindi, pero he has gone off record and I have the records na siya nagsabi diyan na dapat tanggalin. Ako bilang isang Pilipino, hayaan natin dyan ang Sierra Madre, hayaan natin dyan ating kasundaluhan because that is constructive possession. All right. In exercise of fair play, because fair play is the name of the game, ang version naman ni Justice Carpio, kaya natin siya tinawagan ng ating hihingin. Justice, magandang umaga pong muli sa inyo. Ano ho ba? Totoo ba itong sinasabi ni Secretary Harry Roque, former spokesperson? Wala, kasi mali. Hindi ko sinabi yan. Ang sabi ko, the presence of BRP Sierra Madre is considered a military activity. Yan ang sabi ng
tribunal sa Hague, no? Na kasi we included that sa kaso natin. Sabi natin dapat i-order yung China to stop harassing our resupply to Sierra Madre. Kaya lang sabi ng tribunal, military activity yan outside our jurisdiction kasi kami pwede lang kami pag non-military. So yun ang ruling. Hindi natalo tayo dun sa issue na yun kasi military activity. Ang suggestion ko, to convert our presence from military to non-military. Magtayo tayo doon ng lighthouse at saka Marine Research Center. Hindi ako nagsabi na umalis tayo doon. Sabi ko, i-convert yung presence natin from military to non-military. Pag lighthouse yan, operated by the Coast Guard, non-military yan kasi civilian agency ang Coast Guard. Magtayo tayo ng Marine Research Center doon, manned by the UP Marine Science Institute, civilian din yan. Ang rason dyan, kasi that is our EEZ, no? Part of our EEZ. Pag EEZ natin, we have the exclusive right to put up Marine Research Center to prevent others from destroying the coral reef. We have also the right to put up a navigation aid like a lighthouse. Exclusive yan sa atin. So sabi ko, i-convert. I did not say na umalis tayo doon. Sabi ko, tibayan natin by following the arbitral tribunal na civilian dapat para pag hininto tayo ng China, iharas tayo pag i-resupply natin yung Marine Research Center o yung lighthouse, pwede tayo pumunta sa UNCLOS Tribunal. Right Justice, now, walang jurisdiction ng UNCLOS Tribunal sa military activity. So, i-convert ang presence from military to non-military. Yun ang sabi ko. Of course, iba naman ito si Harry. Iba, alam mo naman yung kanyang background. Justice, with your indulgence, Sister El, meron po akong nakitang dokumento rito. This is the 2002 Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea na pinagtibay sa Phnom Penh, Cambodia noong November 2002. Permado rito ang iba't ibang mga foreign minister na sa atin noon ay the late Cablas Ople ang pumirma rito as Secretary of Foreign Affairs. May nababanggit po dito sa declaration ito ng Conduct of Parties in the South China Sea dito sa Declaration number 5. The parties undertake to exercise self-restraint in the conduct of activities that would complicate or escalate dispute and affect peace and stability, including, among others, refraining from action of inhabiting on the presently inhabited islands, reef, shoals, cays, and other features, and to handle their differences in constructive manner. Ito ba ho ikuan? Sumasakop ba ito dun sa sinasabing ayaw ng China na magdadala tayo ng mga construction materials at magkakaroon ng presensya gaya ng binabanggit ninyo na pwedeng interpretahin na military actions? Dalawa yan, First, we established our presence sa Yungin Shoal in 1999. Long before the 2002 Declaration of Conduct. At saka yung Declaration of Conduct, sinasabi, pag andyan ka na, okay, you can continue, you can maintain. Pero pag wala ka dyan, hindi ka pwede magtayo ng panibagong structure or you occupy it. If it is unoccupied, do not occupy. But if you have occupied it already, when the agreement in 2002 was signed, it's okay. You can continue. You can even maintain. Katulad na everybody's maintaining, no? Their outposts there that were established before 2002. So yun ang meaning yan. Tayo, we established the outpost there 2002. That's one, no? So, hindi tayo covered by that prohibition na to refrain from occupying an occupied reef. Kasi na-occupy na natin. Ayun. Okay. Second, 2002 yan. 2012, 2016, lumabas yung arbitral award na sinabi, atin yung area na yan, part of our EEZ. Ngayon, under UNCLOS, pag EEZ mo, you have the exclusive right to put up a structure. So, nagbago.
May principle of law na this is a superseding event. Kasi at that time, 2002, wala pang ruling eh. But the 2002 Declaration of Conduct, nakalagay dyan, the dispute should be settled in accordance with UNCLOS. Yeah. At na-settle na nga in accordance with UNCLOS legally, na atin yung area na yan, EEZ, and under UNCLOS, tayo lang pwedeng magtayo ng struktura doon. Kaya hindi nila masabi na hindi tayo pwede magtayo ng struktura doon. 2 reasons. Yung structure natin doon, 1999 pa, so hindi covered. Second, ang sabi ng Declaration of Conduct, the dispute there should be settled in accordance with UNCLOS. It's na-settled na yan. Sabi ng tribunal, pwede tayo magtayo. We have the sole right to put up a structure in our EEZ. Kaya walang yon, hindi nila masabi na hindi tayo pwede magtayo ng civilian structure there, no? Or to continue our presence there through the BRP Sierra Madre. Justice Carpio, sir, ito pong binabanggit po ninyo kanina na military activity na maituturing, lalo na po itong presensya nitong BRP Sierra Madre. And ito din pong mga resupply mission natin ay maituturing din po ba ito na military activity or connected po ba siya doon? And okay, so that was the issue discussed sa arbitral award. Kasi sabi natin resupply lang, pero sabi ng tribunal kahit na resupply yan, ang intention niyan is to maintain a military vessel. Kaya sabi niya wala kaming jurisdiction diyan, sabi ng tribunal. Kaya dapat palitan talaga natin ng civilian structure, lighthouse or marine research center. So hindi po kasi kaya under UNCLOS, we have the right to conserve and manage the resources sa Union Shoal. That's our right. Kasi exclusive economic zone natin yan. So to manage and conserve the resources, we are given the sole right to put up a structure there. Kaya dapat Marine Research Center. A structure that has something to do with economic activities and research. Yes. Other than that, and conserve and utilize. Other than that, hindi pwede. Ang ano lang, hindi pwede. Well, pwede naman, pero hindi ka covered by UNCLOS. Parang park at your own risk, pagka ganon. Yeah, well, ang mangyari niyan, you can put up a military structure, but UNCLOS cannot make any decision regarding that. Kahit na ngayon wina-water cannon yung resupply mission, walang magagawang UNCLOS dyan. Hindi tayo pwedeng magreklamo. Wala. Kasi yun ang rireklamo natin hinaharas tayo, dangerous maneuvers. But that, sabi nga, military activity outside the jurisdiction of UNCLOS. So palitan natin into a civilian activity. Lalagay tayo doon ng lighthouse at saka Marine Research Center. Pag hininto tayo, pag wini-water cannon tayo, pwede tayo mag-complain ngayon sa UNCLOS Tribunal kasi military activity yun. Pero kasi nga, ang pagkakabanggit ni dating presidential spokesperson Harry Roque kahapon ang isang inaangal at ayaw ng China magdadala tayo ng mga construction materials. Kanya sila nag-aalboruto. Was it because Navy vessel ang andoon? Hindi, kasi ang sabi ng China, teritoryo nila yan. Hindi naman teritoryo yan kasi that is submerged at high tide. Anything that is below water at high tide, beyond the territorial sea, is part of the EEZ. Yan ang sabi ng tribunal. Ang sabi ng tribunal ng China, island territory nila. Hindi pwede, hindi naman island yan kasi that is submerged at high tide. Pero kung tayo'y magtatayo ng mga istruktura doon, definitely kailangan natin ng forces, security and other thing related to that. Baka naman lalo magkagulo-gulo yan. Well, hindi. Kasi ang mangyari dyan, ang Coast Guard ang mag-protect kasi civilian ang Coast Guard Tapos, pag hininto tayo ng China, applyin uli natin sa UNCLOS. Sa UNCLOS. Tapos magkakaroon ng award against China, susuportahan tayo ng world community.
So you think that it should be the foreign the direction of our foreign policy but matagal ko nang recommend yan. Ang akala ni ang interpretation na may Hari na I'm saying na withdraw tayo. Ang layo naman. Oo. Palitan, hindi i-withdraw, palitan ang istruktura. Sabi ko nga, shift to convert it to a civilian presence. Para mas may laban tayo sa UNCLOS kung ano man ang gawin ng China. Unlike, that's the point. Hindi kagaya ngayon dahil ang naandyan ay Navy ship, ay considered as military activity yan, hindi makikialam ang UNCLOS dyan. Hindi makialam. Justice Carpio, sir, you have any reaction po dun sa naging statement ni Pangulong Bongbong Marcos, yung countermeasure package po na binabanggit niya tungkol dito? I think 5 days ago naglabas po siya ng statement. Yung EO 57, sang-ayon ako dyan. That's a very good move, no? Kasi kailangan we have to harmonize our activities, no? Napansin ko during the arbitration 2016, hahanap kami ng mga data, hahanapin mo kung saan-saan. Dapat yan centralized. May one body na nasa kanila yung data. Ngayon, hirap na hirap noon maghanap ng mga data kasi kung saan-saan na sa sulok ng gobyerno. So that one will harmonize everything. Pero of course, ang iniiwasan natin dito at ang kinakatakot naman ng lahat at ayaw naman natin mangyari ito ay yung giyera at yung talagang digmaan sa pagitan ng ating pwersa ng China dito sa territorial dispute na ito. Hindi naman mauuwi ito, Justice Carpio, sa ganyan. Sa tingin ninyo, ano? Well, first of all, wala namang may gusto ng giyera. Kaya nga ang akin, go to court, go to the UNCLOS palagi. Kasi pag sa dagat lopsided, napakalaking navy ng China. Pero pag sa korte, patas ang laban. Ayun. There is a level playing field. Patas tayo. Ang decision will be based solely on the facts and the law. Kahit na may atomic bomb ka, baliwala yan. So doon tayo pwede manalo. Hindi tayo manalo pag pupunta tayo sa gera. Kasi ang lopsided China has the largest navy in the world. Kaya nga, we should go legal. Saka pag legal, susuportahan ka ng world community Of course, andyan yung MDT, Mutual Defense Treaty. Yung natin, last resort. Pag talagang, even if we go legal, pag talagang ini-invade na tayo, we will invoke the treaty. Pero ang ating direction talaga, we settle this by peaceful means as allowed under international law. And that means UNCLOS. And we can only do it... convert it to civilian structure tapos madala natin sa UNCLOS. So wala tayong Justice... we cannot use the law. Linawin natin, wala tayong very effective means of protesting rather than UNCLOS tayo. At para pakinggan tayo ng UNCLOS, dapat palitan natin yung BRP Sierra Madre ng istruktura. Yes, there should be a civilian presence. So para yung natin, Justice, hindi mawala yung presence ng Pilipinas doon sa ayungin siya. In a civilian manner. Pero Justice, sir, so ito, malinaw naman na lumalabag ang China dahil sila ay nambubuli at nandoon din sila sa area na yon. Itong mga action po nila na ginagawa laban naman sa ating mga barkol pag tuwing magre-resupply mission, itong ginagawa nilang bullying, even yung mga ating pong mangingisda ay malinaw naman na paglabag itong kanilang ginagawa. Yung mga ganitong action po ay saan dapat lumalapit ang ating bansa at parang wala po kasi maraming beses na tayo nagpadala ng protesta. Yeah, yun nga problema kasi military activity hindi tayo pumunta sa korte kasi outside the jurisdiction of the UNCLOS Tribunal. Kaya i-convert natin into a civilian presence. Pag hininto tayo o winaterkanon tayo, punta tayo sa korte, sa UNCLOS Tribunal, apply natin, we recover damages.
Alright. May pahabol pa ako, partner. Last question na lang siguro kay Justice on my end. Justice, what about po pursuing oil exploration activities? Ang Vietnam po is doing a project sa with Mitsui. Nag-ano po sila, yung oil exploration po. Dapat ituloy na natin yung pag-survey and drill sa Reed Bank. Matagal na yan. Yung Malaysia, they were able to successfully survey and drill, no? Kahit na sinabi ng China, gigirahin kayo namin pag mag-survey and drill kayo. Pero pinatuloy pa rin ng Malaysia. And they're getting the gas. Ganyan din nangyari sa Indonesia. Sabi ng China, magkakagulo pag nag-survey and drill kayo dyan kasi under the 10-dash line yan. Ituloy pa rin ng Indonesia. Tayo, nagpa-intimidate tayo eh. Sinabi ng presidente natin, si Duterte noon, na magkaroon ng massacre kung magpapadala tayo ng survey and drill ship sa Reed Bank. Tinakot natin sarili natin eh. Okay. So we should do it and continue doing it now? Yes, we should do kasi that's the formula. Malaysia succeeded using that formula and also Indonesia. We don't have to reinvent the wheel. By the way, yung pumunta yung Malaysian survey and drill ship sa EEZ nila, kasama yung Navy nila at saka yung US and Australian warships conducted naval drills. So walang magawa yung Chinese Coast Guard vessel kasi andun yung Australian and US ships. Ganyan din nangyari sa Indonesia. Yung nagpadala sila ng survey and drill ships sa Natuna, sabi ng China, hindi pwede, amin yan. Pero tinuloy ng Indonesia, kasama yung kanilang Navy, dumaan rin yung aircraft carrier ng US, Ronald Reagan, patrol the area. Walang magawa yung Chinese Coast Guard vessel. And we can do the same. Template for a successful exploitation. Nandiyan na, sundin lang natin. Sabi mo nga, do not reinvent the wheel. We can do the same. Formula yan eh. Pwede nating gamitin. Justice, salamat na marami sa inyong paglilinaw at sa inyong pong mga pagpapaliwanag. Thank you so much po, Justice. Thank you also. Salamat po. Si former Associate Justice Antonio Carpio. So malinaw, sinasabi niya, yung banggit ni Secretary Harry Roque kahapon, hindi daw yun niya sinabi na paalisin. Ang sinabi niya palitan ng struktura na civilian in nature. Non-military activity. Alright, a minute after 9 in the morning, we'll be right back. After the break, this is Henry Uri. Elaine Apit. Babalik po kami sa ating Daming Bayan. Kukuha natin, kapwa, of course, yung punto ni former spokesperson Attorney Harry Roque at ni former Associate Justice Antonio Carpio. Ang punto kasi nung isa ay panatilihin yung BRP Sierra Madre riyan sapagkat para lalong tumingkad at mapapagtiba at maprotektahan, maitindig natin yung ating karapatan diyan sa West Philippine Sea. Ito namang sinasabi ni the former Associate Justice Antonio Carpio, it makes sense also. Sapagkat ang sinasabi niya, walang maging jurisdiction sa atin ang UNCLOS kapag ang pinag-usapan ay military-related activities. At pag dyan ang nagkaroon ng banggaan, walang jurisdiction yung UNCLOS. Magkakaroon lang ng UNCLOS jurisdiction ng ating kung ang ating ilalodge na protesta, it has something to do with economic activity. Non-military. Kaya parehong may punto yun. Ngayon, trabaho na yan ang kwan. Nasa kamay na ng mga national security expert natin yan kung paano iha-harmonize yung ideya ni Harry Roque at ideya ni Tony Carpio. Kayang-kaya naman ng mga national security expert natin yan. Interagency, in consultation with the other experts from the private sector, makakaya yan. At para hindi na ho tayo palagi na lamang nawawater cannon at natatapos na yung sigalo dyan. Ang problema lang ay mukhang talagang tigasti itong bansang China at talagang I don't know kung kakayanin pa ba sa ngayon yung sinasabi ni Justice Carpio nung nagsasagawa ng research partner yung Malaysia, Indonesia, naroroon ng presensya ng Navy ng Amerika at ng Australia.
hindi doon nakaporma yung China the way he described the event. Tingnan natin kung pag nangyari ito ay ganun pa rin ang ating makikita. Hopefully, yes. Pero ayaw naman natin ang gulo, pare-pareho. Actually, hindi natin naitanong kay Justice Carpio, kay retired Justice Antonio Carpio, na dahil ang kanyang sinasuggest nga ay i-convert to non-military activities o yung ating presensya dapat doon ay maging civilian ang presensya natin, yung lighthouse at marine research. Anong gagawin natin doon sa BRP Sierra Madre doon? At ang sabi hayaan naman na lang natin doon. May mga komento naman, pagtatayo ka ng istruktura riyan, di ibig sabihin, kung papalitan mo yan, ay di aalisin mo rin yan. Hindi nga maaaring hindi ganun Magtayo ka, hayaan mo na lamang na babulok Saan mo naman dadalhin niya? May tatanggap pa ba niyan? Pwede yan, pakapitan ng talaba siguro ng mga taga Bacoor, Cavite, baka tatanggapin yan. Hindi pwede mo, dalhin mo na. Kaya ba dalhin sa museum yan? Hindi na, baka pwedeng sa kung na lang yan. Baka po pwedeng pwedeng sa Barok Book Junk Shop na lang yan. Grabe ka. Pag pinadikita mo ng talaba, maraming talaba ang ma-harvest mo dyan. Titimbangin pa sa Barok Book Junk Shop yan. Kanina yun, mabigat-bigat yan. Tingin ko ikaw may-ari ng junk shop. We have 13 minutes after 9 in the morning. We have Sherwin Alfaro on the line para sa Mas Malakas Promo. One, two. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At eto na nga, nasaan ka ngayon, Sherwin, para mamigay ng pangmalakasang premyo? Nandyan siya ngayon sa may Barangay Payatas. Ako na mag-i-intro. Live from Atlanta, Georgia. Nautal na ko rin. Ayan, sige. Gusto mo yan, di ba? Our CNN correspondent from Manila, Sherwin Alfaro. Sherwin, where are you now? Where are you now? I have a flash report. Ano ka ba? Huy! Hoy! Bata! Hoy! Nag-almusal. Ikaw. May kumakain kasi. Nire-recommenda pa naman kita sa Atlanta, sa Atlantic Ocean kita papadala Padadala sa gitna ng dagat talaga to. Pero maraming salamat sa mga taga. Ba't ba tuwing tinatawag ka namin ng ganitong oras nasa trono ka? Ha? Ano bang stomach lock mo yan? Tigil-tigilan mo nga yan. Tawad po sa pa-CR yan. Tigil-tigilan mo nga yan. Sa Barangay Payatas sa Area A. Barangay Payatas sa Quezon City. Pero dito sa Barangay Payatas, alam mo, nakakatawa dahil yung tao na mismo sumusugod sa atin dito sa mobile, kapag nakikita yung mobile natin, eto, si Kuya, kanina pa itong sumugod nung makita yung DZRH mobile natin. Pangalan mo po, Kuya? Yes, sabi po. Kuya Jeff Chavez, kaya palagi ka nakatutok sa DZRH araw-araw po. Ito mo, may baon-baon siyang speaker yan. Yes po, Bluetooth speaker. Branded ang speaker ni Kuya. Nanonood siya sa cellphone niya ng DZRH. Galing ni Kuya. Sa bagay, may ang speaker ng phone So, speakeran mo na lang. May baon siyang speaker. Pataka parang buong barangay. Buong barangay yata pina-speaker na dinig dito sa barangay. Ay, shoutout po sa mga taga-Barangay Payatas dyan sa may area ng Area A, Quezon City. Dito yan sa Barangay Payatas. Yan tignan mo. Hi, fans! Oy, wala kang fans. Joke lang. Hello, vlog! Welcome to my guys! Pero ito ba, hindi dito vlogger, pero palagi ka nakikinig sa DZRH at nanonood sa cellphone mo. Araw-araw po.
At sinong paborito mong announcer? Si Lakay Deo po, saka si Boss Henry Uri. Wow, ba naman? Hi, vlog! Maganda. Si Miss Apit po. Miss Apit. Kilala ako ni Kuya Jess. Ayan. Miss Apit. Ang reyna ng kamyas. Damdaming bayan. Damdaming bayan. Ayos! Kita mo. May 1,000 ka! Bigyan mo ng napakabigat na food pack siya na may lamang 3 kabang bigas. 3 kabang bigas. Bibigyan muna natin syempre yung pampapogi. Meron ba dyan pampapogi? Pogi ka na. Eto na pampapogi mo. Mas popogi pa. Yan. Yan, puting-puti yan. Napakalinaw na puting-puti pag sinor ko. Favorite mo ba yung white? Yes po, favorite ko po yung white. Kaya naman sakto yan. Kaya pala naka-blue ka? Pumalit yung white na naka-blue. Pero yung pinakamabigat. Meron kang pampasaya sa misis mo. Ayun. Meron kang Diesel H Grocery. Yan ha, mula sa Diesel H. Yan, pangalawa. Maraming salamat po muli sa DCIH. Ayan. Thank you po Kuya Jess. Maraming salamat din Jess sa patuloy pagtutok mo sa DCIH at sa mga kababayan natin na gusto rin manalo ng 1,000 pesos. Kahit na mainit ang panahon, ito doon nyo na yung pakikinig at panonood sa inyong mga cellphone at i-share nyo po. Siyempre importante i-share nyo yung DCIH Facebook live natin at pag nag-share kayo na nag-share, ito rin isa pang sorpresa natin. Ayun! Pag-share ng Facebook page ng DCIH programs. Pwede rin kayong manalo kapag naging top sharer kayo at nagkaroon kayo ng fan badge ng DCIH. Alright. So, kaya kailangan tumutok lang sa DCIH. Baka kayo nasusunod nating winner sa DCIH Mas Malakas. Promo Arch number 6. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Sherwin. Ang ating winner ng favorite ay kulay white na naka-blue. Colorblind ka pala. Stand by for more. Ruel Saldico and Noche Cacas and Leth Narciso. Ang balitang ito ay hatid sa inyo na siguro lalo. Alingahit na mga singit-singit na mga taga-riyan. Yung pamuto ni Juan. Sino kayong Juan? Sino? Sino kasi yung nag-text sa'yo kahapon? Si Sir Aman Tosino. Si Register ng Malvarian. Civil Registry ba yun? Yung kapag ikakasal ka, kumukuha ng... Wari ko yung pamuto mo riya sa Malbar ay piho naglalapot-lapot sa init. Talagang napakakuan. Aba, ay sa Bicol mayroong mga estudyante sa Libon Albay, DOH, makinig kayo, baka pwede namin kayong mahinga ng paliwanag din Nagdurugo na ho ang ilong dahil sa tindi ng init ng panahon. Alamin nga natin, partner, sa inyo ito sa Bicol. Actually, malapit yan sa bayan namin. Ruel, ilang estudyante itong nagdurugo ng ilong dahil sa sobrang init. Binabilang ngayon sa sobrang init. Ruel. Ruel. Yes, Elaine at Henry. Okay na signal ko? Go ahead. Okay, dito tayo ngayon sa Operation Center ng Libon Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa Libon Albay, na kung saan nga tayo nag-ikot kanina. Talagang matindi ang init. Ngayon ay pumapalo ito nasa 44 ang init dito sa... Matindi yan. Oo, dito sa Libon Albay. Malapit dito sa iyo, Ma'am Elaine, sa Uvillar. Talagang nakita ko yung kalangitan, ibang klase ang init ngayon naranasan namin ngayon dito. At makasama natin si Sir Ian James Siciliano, ang chief ng MDRM sa Libon. At alamin natin kasi kahapon daw kaya pinauwi na talaga yung ibang mga estudyante ay nag-concentrate na at nagdurog ng ilong ng mga ating mga kababayan. Sir, good morning. Live pa sa DZRH, si Henry Uri at si Elaine Apit. Kumusta? Ano sa detalye kahapon dun sa Libon Central School? Ayun po, actually po kahapon ay tumawag po sa amin yung school head ng Libon Central School. In-inform po kami na balak nila mag-shift to modular kasi po may ilang estudyante po at mga teachers na nakaka-experience ng pagkahilo, may ilan po na nosebleed, saka may sumasakit po yung ulo. So, yun po, nung natanggap po namin yung report, ninote po namin at in-inform ko po si Mayor about it. And sabi niya, copy po.
And then mas nag-observe na po kami nung temperatura at nung effect po nun sa mga estudyante namin sa school. Pero nung afternoon po, since na-experience din namin yung medyo madalas na pag-brownout, no? Yung kahapon ng 2:00, medyo matagal po yung brownout. Masarap po natin init. Opo, sir, ilan yung nagdugo na ho ang ilong sa sobrang init? Ilang estudyante? Mga ano lang naman po, isa o dalawa, pero yung mga reported po na sumakit yung ulo, yung total po sa isang school ay umabot po ng 15. Pero talaga hong sobrang init naman, wala namang ibang sakit yung mga batang dumugo ang ilong? Wala. Hindi naman ho napalaban ng Inglesan kaya? Hindi naman po siguro. Ikaw talaga, partner. Ako naman, Na-nosebleed literal. baka ako naman ho pinag-i-English ng mga guro, kaya naman sobra namang dagdago ng ilong. Mother tongue naman ho tayo, sir, no? Bicol lang ginagamit. Po yung affected, tapos kung teachers po yung affected na. Gawa ng kami ho ni Eileen, pagka naka-aircon at napag-English ho, talaga nagdurugutan ng ilong eh. Wala tayong air-conditioned schools dito. Oo nga eh. Ay, oo. Sir Ian James, yung mga school natin dyan, ito ay Libon Central School ay public. Maliban po dito sa Libon Central School, marami po bang iba pang eskwelahan dyan na reported din po na same incident po kahapon? Wala naman, ma'am. So, yun pa lang po yung nag-report sa amin. Yun pa lang. Nag-request from DepEd na kung pwede mag-shift to modular. So, we took note po ng kanilang concern, and with the observed high heat index, kahapon po sa Legazpi umabot ng 37 degrees Celsius. Sa Piti naman po umabot ng 44 degrees Celsius. Kami po kasi ay nasa gitna. Ngayon mga anong heat index nyo riyan? Ano po, sir? Ngayon, anong heat index na ninyo? Yung predicted po ngayon ay 43. 43. Pagkainit eh. Talagang so, yun din po. Medyo, preventive action lang yung ginawa ho namin. So, we moved from face-to-face to modular. Ngayong araw lang din po. Kasi po bukas ay holiday dito sa Albay, and then Thursday and Friday po ay merong National Achievement Test yung mga bata. So, ipasok po talaga dapat. Sige. So, bahala lang kayo sa mga estudyante. Huwag niyo pababayaan. Padalhan ninyo ng maraming ice candy at ng medyo maibsan-ibsan naman ang kuan. Sabi sa amin, marigos ka na, malanginit. Alam mo yun. Maligo ka na, tigil mabasingit na. The next days, and then we will decide kung as a council kung ano po yung maging. Alright, thank you. Thank you, Sir Ian James. Roel. Thank you kay Sir Ian James. Roel, I want to hear your reporting skills in English. Baka si Roel Saldico naman ang ma-ER. Wala ko naririnig eh. Nagdudugo yata at tenga na. Pero Roel, ingat ka. Can you please talk to us in English because it's our first language here. Charot lang. Mag-iingat ka rin, magpayong ka. Ingat na kayo, mabalos. So yan, at talagang nakikita natin sa kaulapan, walang kahit ulap, wala man lang tayo nakikita dito, talagang matindi ang Oo nga, oo. Sa bayan ng Libon, Albay. At ang report mula dito sa Bicol, ito si RH18, Roel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tingnan ko na, thank you Roel. Tingnan ko naman kayo mga Bicolano kung kayo makapag-ulam pa ng sili ngayon. Ay, hindi! Nagulam kami ng sili. Kahit ganito kainit. Ay, sus, kaya sabi ko sa'yo, kapag walang sili, walang ulasang ulam. Ay, talagang tama-tama pala ang payo ni Juan. Ni dating DOH Secretary Janet Garin. At si Congressman na ngayon. Huwag magpapante. Huwag na raw magpante. Ang mga babay shout. Ay talaga ito si Secretary Garin kuwan din naman. Hindi, kasi parang kung nasa bahay ka lang din naman daw. At syempre, bahay mo naman yun, may privacy ka. Pwede namang huwag ka na muna mag-underwear. Uusugan naman ang tiyan pagkagayo naman. Hindi naman siguro. Ano nakabuka? Hindi naman. Tsaka baka naman, wag. Wag naman kadami naman may papayo. Pwede ka magsuot ng loose na ano lang. Pero mayroon akong advice sa mga girls and boys. Mag-seamless kayo na underwear. At saka alam mo ga, sa atin sa Batangas, yan ang pinagmula ng babag ng mag-asawa. Naghiwalay. Bakit? Ay gawa ng matutulog na. Yung mag-asawa, magkatabi na sa mahabang unan. Sabi nung babae, honey, wala na. Sabi ni, honey, wala na akong pante.
Hoy! Kay BP Hindi! Teka muna! Bakit nga? Sabi ng asawa, siya, sige hane. At ako'y pabayang bukas, ibibili kita. Ay kagalit. Wala ka kakwenta-kwenta ng asawa. Ay wala ka kwenta-kwenta. Ikaw asawa, kita maghiwalay na. Sabi ko, ano nga sabi mo? Di kayo wala ka na yung kapatid. Di kayo bibili ko bukas. Kalinaw naman ang usapan na. Concern naman yung asawa. Ubus na pala. Ikaw ba naman yung asawa mo maubusan ng pati? Hindi bibila mo. Ay talaga ito si Secretary Garin. Oy, pero malaking tulong yan kapag ka mainit talaga. Oo. Yung huwag kang magsuot ng mga sisikip. Tsaka alam mo ba, partner, kapag ka babae ka o kaya lalaki na mahilig ka magsuot ng masikip, iitim ang singit mo. Ay, sorry. Hindi, tsaka yung kilikili, totoo yun. Kasi nagkikiskisan yung skin. Hindi ko alam yan, pero yan naman yung nasa sa inyo naman. Kung saan kayo maginhawa at kung saan kayo lalo ngayong tag-init, lahat naman tayo umiisip ng paraan. Para maano yung sarili mo, ma-refresh at hindi ka mainitan. Kami ho ay nakikirama, pasensya na kayo at kami medyo nasa air condition ngayon, pero ramdam namin ang inyong pinagdadaan. So sobrang init, mag-iingat kayo. Lumabas ka lang dito, ramdam mo na. Uminom kayo ng maraming tubig palagi. Stay hydrated. Huwag kayo magsusuot ng mga mababanas na kasuotan na lalo magpapapawi sa inyo. Huwag kayong magsuot ng masikip tsaka yung mga colorful. Ang isuot nyo medyo puti, ganyan. Kung lagi ring naman kayong nasa labas, wala naman kayong gagawin, kayo pumundo-pundo, sa bahay lang ho. Tumimo kayo pumunta sa lilom at nang hindi kayo alam mo masarap isuot pagka nasa bahay. Yung maluwag na butas-butas na. Diba? Yung parang lambat, Sige. Pag hindi naman piho naman pag ikaw ay nakalambat sa bahay, tingnan ko kung ano mangyayari sa iyo maya-maya. 32 minutes after 9 in the morning. Si Noche Kakas. Punta natin si Noche. Ito ngayong dahil din to sa init ng panahon, partner, klase dyan sa may Muntinlupa. Pinahinto na rin. Hindi, parang baka half day lang ito dahil sa matinding init ng panahon. RH27, Noche Kakas, Noche. Mr. L at Henry, sinuspindi ni Muntinlupa City Mayor Ropi Biason ang afternoon classes sa public schools ngayong araw. Ngunit sabi ni Biason sa kanyang official Facebook page, nasa desisyon rin ng school sa division office kung magpapatuloy dito ng blended learning. Hinayaan rin ni Biason ang private schools kung sila ay magsuspindi ng klase. Inaiksi na rin ni Biason ang morning shift o klase hanggang 10 a.m. lang ngayong umaga, Henry, yung pasok ng pang-umaga mula kindergarten hanggang senior high school sa pampublikong eskwelahan. Nakarating kasi sa impormasyon ni Biason mula sa Pag-asa na posibleng aabot sa 41 degrees Celsius hanggang 42 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa NCR. Dahil dito, Henry Sitel, pinag-iingat ni Biason ang lahat at manatili umanong hydrated at iwasan ang magbilad sa araw. So Noche, ang malinaw, yung morning classes ay hanggang alas 10 na lang ngayong umaga dahil sa inaasahan ng matinding init. Pero yung mga private school ay sila naman ay may discretion kung sila ay magsususpend ng kanilang klase. Itong walang pasok na announcement ay applicable lang sa mga pampublikong paaralan. Yes, nasa diskresyon ng private schools kung sila ay mag-suspende rin ng klase. Pero ang malinaw, ang panghapon na Sister Ella at Henry na pasok ay kansilado na at yung Division of School Office ay kung magpapatupad sila ng blended learning. Alright. Balik sa inyo, si Ella at Henry. Maraming salamat, RH27, Noche Kakas, mula po dyan sa Muntinlupa. Samantala, update muna tayo mula naman po sa Malacanang. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. lumikha naman ang Interagency Committee na tututok sa right-of-way activities para po sa mga railway project. Detalye balita mo, RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Sir L. Henry, gustong pabilisin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang implementasyon ng lahat ng railway project sa Pilipinas. Kaya naman lumikha ang Pangulo ng isang Interagency Committee for Right-of-Way Activities para sa National Railway Project. Nakasaad sa Administrative Order No. 19
na ang Interagency Committee ang mag-aaral at gagawa ng epesyenteng mekanismo para mapadali ang proseso ng land acquisition o pagbili ng mga lupa na kinakailangan para sa railway projects. Batay sa kautusan, kabilang sa kapangyarihan at mga tungkulin ng komite ang pag-coordinate ng mga polisiya at proyekto, pagbuo ng mga polisiya at programa, at pagtukoy ng angkop ng mga serbisyo at programang may kaugnayan sa land acquisition gaya ng livelihood, income restoration at resettlement. Tutukuyin rin ito ang kasalukuyang mga polisiya, kasunduan, kontrata at iba pang arrangements na epektibo sa implementasyon ng mga proyektong RILES. Magsisilbing chairperson ng Interagency Committee ang kalihim ng Department of Transportation, katuwang ang kalihim ng Department of Human Settlements and Urban Development. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Salamat, Let Narciso. I think we're lucky enough to have, wala pa. Wala pa ba? Sige. Mukhang makakakuha na tayo ng paliwanag sa dating kalihim ng Department of Agrarian Reform noong panahon ng Duterte administration na si Secretary John Castriciones na kanina ating nang tinatawagan to get their side sapagkat panahon nila na ipamigay yung Certificate of Land Ownership Award sa mga miyembro ng ATI o AITA dyan sa Boracay. 44 tribe members ito na binigyan nila noon ng title, kaya lang noong 2019 partner Secretary John nagprotesta yung mga landowner at ang sinasabi nila hindi ito sakop ng dapat na ipamigay. Pangalawa, sabi ng Bureau of Soil, hindi ito para sa agrikultura. Kanya kinansila ng DAR ngayon, kasalukuyang DAR ngayon, ang CLOA nung 44 na ATI miyembro ng ATI Tribe. Secretary John Castriciones, dating DAR Secretary, magandang umaga po sa inyo. Henry, magandang umaga sa iyo at sa mga napakarami yung nakikinig sa inyo. Kasama ko po si Elaine, si Sister L. Good morning po, Sec. Sec, kumusta kayo ngayon? Ano bang pinagkakaabalahan ninyo? Choppy. Pero okay na ba? Okay na ngayon? Okay na? Paki-ayos lang ng konti para maintindihan ko. Medyo okay na ba? I-change ng linya siguro. Sec, okay na? Hello? Hello, Sec, okay na ba tayo? Ayan, okay na. Ayan, okay. Sec, Garine, nung panahon ninyo, naipamigay itong 44 CLOA na ito sa mga AITA dyan sa isla ng Boracay. Batay na rin sa utos ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ngayon ay kinansela ho ng DAR, itong CLOA na ito. Kaya ang tanong ngayon, naipamigay ba ito ninyo noon? Yes. Yes, sir. Isang linya kasi medyo malabo ang dating. Sige. Palipat na lang ng linya siguro. Pakilipat mo lang ng linya, Mother, Oo. Para malinaw yung ating usapan. Kasi nga, itatanong natin sa kanya, ano ba nangyari? Nung bang ipamigay ninyo ito na pag-aralan bang maigi, ito ba'y sumailalim sa pagsisiyasat? Nagkaroon ba ng mga pag-uusap at konsultasyon kung itong lupaing ito ay pwedeng paggawing sakahan at pwedeng ipamigay? At pwedeng ipamigay. Pero sa 40 taonang mga naninirahang AITA. Madami 44 ATI tribe members po ito. Yes, okay, sige. Kasi ang paliwanag din partner ng Department of Agrarian Reform ngayon, how can DAR issue CLOAs to them when period of issuing notice of coverage of private lands had expired last June 30, 2014? Secondly, they cannot invoke Executive's Order 75. Secretary John? Henry, nandito na. Opo. Sec, nung ipamigay ba ninyo ito nung time ninyo, ano ba talaga ang estado nito mga lupaing ito? Alam mo, Henry, bago yan nagiging CLOA, it has to undergo different processes. It has to pass through different government agencies, even the Department of Agriculture, and they have to determine whether this land or particular land, itong lupang ito, ay talagang fit for agriculture and everything. And based on the recommendation, kasi nasa level yan ng region .
na level yan ng region at saka ng provincial. Now, based on the recommendations, appropriate. It's really suitable for agriculture, and so that's the reason why it underwent the process and it became a certificate land ownership award property. Naging CLOA property yan, kaya ganun po ang sitwasyon dyan. Opo, pero may binabanggit pa rin ang DAR ngayon, si Secretary Dado Estrella, na sabi nila, they cannot invoke Executive Order 75 because it is not even a government-owned land since there's a legitimate claimant. Thirdly, the Bureau of Sales under the DA declared the piece of land not suitable for agriculture and said, how can DAR issue CLOAs to them when period of issuing notice of coverage of private lands had expired last June 30, 2014? Well, we ought to remember that Boracay is not, it's a government property. Nobody owns Boracay, as a matter of fact. Hindi pwedeng yan kumbaga sa kung titignan mo, merong talagang issue ang Boracay na yan from the very start. Kaya nga, di ba, yung may issue dyan na yung mga nagpatayo ng mga property doon sa mga lugar na kasi, well, it's a bit difficult. The history of Boracay is quite different from the history of other lands. Opo. And up to now, kailangan talagang wala pang finality yan kung sino talaga. Ang alam ko lang, there are only very few persons who were authorized to really have their land titled. Ito yung tinatawag na tatlong mother properties which eventually were subdivided and were distributed. So hindi mo pwedeng sabihin diyan na these people who are claiming it owns it. Pero kagaya po nito, binabanggit po ng DAR na ang isang claimant at ang isang sinasabing may-ari ng lupa is a certain Digna Elizabeth Ventura. Ito pala'y tiningnan ko ito'y may-ari ng partner. Anong pangalan nitong kanyang land developer na ito? Angkor Land Development ba ito? Angkor Land. Oo. So, ibig sabihin, hindi niya po pwedeng sabihin kanya o sa kanila yung lupa? Kasi Henry, yung mga properties lang na pwedeng angkinin ng iba, yung mga nakalusot through judicial titling, mga derivative lands na lang yan And most of these lands, which are now being claimed by other people, are still government-owned lands. Kaya, well, mahirap kasi pag-usapan yan kung hindi mo specifically pinpoint yung mga lupa na yan. But basically, ang sinasabi natin dito is yung mga lupa na naipamigay during the time of President Duterte were legitimately transferred to the recipient because it has underwent a process. Oo. At pero yung binabanggit ninyo na nag-recommend sa inyo yung regional, ibig sabihin, dumaan ito sa masusing pagsusuri at konsultasyon bago na i-rekomenda sa inyo. Of course. Hindi wala naman kami dyan sa lugar na yan. It's them who actually made the preparation for the eventual issuance of CLOA for these properties. In relation with other government agencies. No, Elaine. Secretary John Castriciones, sir, sila po ay nabigyan na ng certificates of land on ownership award o yung pong CLOA. So, pero ngayon po nakansela. So, ano po ang pwede nating nila nitong mga 44 ATI members po na pwede kayo gawin para itong mga lupa na naibigay na sa kanila. Yung CLOA po ay hawak naman na po ba nila? Mawala. Naibigay na po nila para hindi po wala even though kinansela na po ng DAR. Pwede namang i-elevate yan. They can always dispute the findings of DAR. They can elevate it to the Office of the President or thereafter they can go to the Court of Appeals or to the Supreme Court. Oo. Pero mabigat yung inyong binigay na sinasabi kanina na nobody owns Boracay Island. Of course. You have to study the history of Boracay kasi. Oo. Pero marami kasing mga properties diyan ang naitayo on government-owned land. Oo. Mahirap na lang kasing i-cite yung mga specific numbers, no? But there was a time when
when we surveyed Boracay. In fact, I went there personally. I boarded the chopper. I went over it. We reviewed the properties, and we were able to identify which are government-owned lands and which are not. Opo. Pero paano kaya ho yung... And most of the lands which have been titled are merely derivative titles of, I don't know if my memory serves me right, 3 or several persons who were able to secure a judicial titling at that point in time when it was still possible. But of course, based on the law, since it has already been issued a title, it would be difficult to cancel it anymore, not unless you go to the courts as well. Okay. So this was the sources of the derivative titles that were subsequently issued to the different persons now claiming Boracay. But majority or a big portion of lands in Boracay are still government-owned lands. This was declared even as early as during the time of Mrs. Macapagal Arroyo and the other presidents before them. Okay. So, pero itong mga may-ari nito, ngayon, lalo na yung ibang mga may mga hotel at restaurant na yan, derivative title na lang yan na galing pa doon sa mga titulo na naibigay sa kanila in a judicious manner. Yun, yung mga nakalusot. Nung una pa, nung hindi pa stricto, may mga nakalusot yan. Pero yung bang nakalusot na yan, ay Kwan, pwedeng i-consider ang mananatiling legal pa rin hanggang ngayon? Kasi pag sinabing nakalusot, hindi dumaan sa masusing pagsisiyasat ng... Ibig sabihin kasi, Henry, ano yan judicial titling kasi yun noon. Ibig sabihin, na kapag na-issue na yung titulo, the only way to cancel it is to challenge it through court also, court action. Paano mo pa ita-challenge yun that was years back, tagal na. Kaya yun na lang ang pinagmula ng mga derivative titles na nai-issue doon sa mga legitimate owners as of now. Pero big portions of the property of Boracay are still government-owned properties. It was declared to be a government-owned property. Opo. Kasi nga itong mga ate na ito talagang pinabalik na doon sa kanilang ancestral domain at nawala na pinaalis na sila doon sa mga lugar lalo na doon sa may order na po ang DAR na kanselahin na yung mga titulo. So ang inyong payo i-elevate na lang ito sa korte. Elevate na lang kasi we have to know, alam nyo, Henry, yung Boracay na yan, talaga namang ang mga original na mga kwan dyan, mga occupants dyan, mga atit talaga yan, mga tumandok, mga tribal groups, tapos na-dislodge na lang sila nung nagpasukan na yung mga taga-ibang islands dahil nakita na how beneficial it is to make use of it as a resort, di ba? This resort. So kawawa naman sila na basta na lang silang mawawala dyan. Okay. Nakita ko nga yung lugar na yan when it was still uninhabited by a lot of tourists. Very pristine yan. Yung mga kawawa. Nakita natin yung mga punong kahoy dyan. Kaya a small portion of land will not hurt them. Will not hurt the island. Bigyan mo lang. Ano lang ba kalaki yung naibigay sa kanila? Liit lang naman. Kanya nga. 3,000 kasi yung ipinamigay ninyo noon, 3,800 plus anong tawag dyan? 3 point something 8 hectares lang maliit lang. Maliit lang kanya lang alam naman ninyo. Ano naman mga tribo? Ano naman itong mga tribo kung papalisin mo sila? Ito sila kwanto, barangay Captain Woman Husta ba to? Yung babae? Oo. Sa barangay Captain. Anyway, ano ang inyong ano ang inyong mensahe ngayon doon sa mga nabigyan ninyo ng CLOA na ngayon talagang luhaan ang nakakaawa? Well, ang masasabi ko lang is we have to observe the law. Kung ano yung nararapat na proseso, dapat yun ang gawin. Huwag gagawa ng mga bagay na hindi yung mga gumagamit ng dahas and violence. I don't think that is right. What is important is we go by the process kung ano talaga ang tama. Yun ang masusunod dapat. Kaya ipaglaban lang kasi justice will always prevail. The truth will always prevail. At ang sinasabi ninyo, ipinamigay ninyo ito na dumaan sa masusing proseso. Well, dumaan sa proseso yan, hindi naman pwede mong i-railroad yan Kasi there are different government
agencies that would have to give their nod or their they have to do their role in order to see to it that this land should be processed as in accordance with the law. All right. Sec, salamat po for airing your side. Thank you so much. Thank you po, Sec. Alright, si dating DAR Secretary Attorney John Castriciones. Yon, mga nakikinig na ate, kung sino man ang representative ninyo, kumakatawan sa inyong partner, ang sabi ng Secretary dyan, ipaglaban ninyo. Sapagkat yan ay pinamigay na dumaan sa masusing proseso. Of course, yun daw mga taga-region na naroroon mismo ang nagrekomenda, kanya na ipamigay naman ito. Pakibaba mo na, Greg. Okay. So, yan. Ipaglaban ninyo at i-elevate na lamang ninyo. Saan nga naman? Ako'y doon din, partner. Ayaw ko mangyayari ito sa mga maliliit nating kababayan. Bigla-bigla na lang na dahil sa merong mayaman at nag-aharing uri na mga developer ay bigla na lamang partner, i-eratom lang natin. Nagkamali tayo kanina, dahil ang binanggit natin ay owner ng, hindi pala siya owner. Siya ay president. President lang. Iba ang owner ng developer. Inchik yata yung Chinese yata yung Chinese ang owner. Itong si presidente lang. Pero ang lumalabas kasi nga parang foreign foreigner yung yung siguro yung investors ay nasa isang anong pangalan ng babae? Si Digna. Walang kasalanan naman yung mga yan. Sabagat siyempre, yung mga yan naman ay nagninegosyo lang. So, dumadaan din sa proseso yan. Kaya lang sana ay tingnan natin sa bahagi at sa pitak ng ating puso ang kalalagayan naman ng mga ati na mawawalan. Baka pwedeng ilipat sila sa lugar din na magiging kanila. According yata kay Undersecretary for Legal Affairs Napoleon Galit, ang DAR ay magbibigay ng assistance and support services doon sa mga agrarian na beneficiaries. Pero hindi na CLOA. Mahalaga kasi yung CLOA, yung CLOA lupa yun na pwede mong maging titulo kalaunan na legal at pag may certain period of time pwede mo ring mai-invest sa ibang bagay. Anyway, sige ho. At kami naman tumutulong lang sa mga kababayan natin sa Boracay. Sana matapos ito sa maayos na paraan na hindi kayo mawawalan ng lupa, lalo yung mga kapatid nating Aita riyan sa lugar. Samantala, si RH number 12, Milky Riguran. Alamin muna natin ang report ni Milky. Bagong hepe ng PNP makakaasa daw ng suporta sa Kamara para mapagsilbihan ng bansa. Milky. Henry at Sister L, ipinapaabot ng ilang mambabatas ang pagbati kay Police General Romel Francisco Marbil sa pagkakatalaga nito bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Ang kay House Majority o Minority Leader Marcelino Libanan, ang pagsisikap at dedikasyon ni Marbil sa paglilingkod sa bayan ay magsisilbing inspirasyon sa lahat ng mga kawani ng PNP. Umaasa si Libanan na patuloy na ipapakita ni Marbil ang integridad, katapatan, kahusayan at patas na pagtrato sa lahat sa kanyang bagong tungkulin. Minsan nang nagsilbi si Marbil bilang dating Regional Director ng Eastern Visayas na sumasakop sa Samar, Leyte, Biliran at Eastern Samar na kinakatawan ni Libanan. Welcome din para kay Iloilo City Representative Julian Baronda, ang bagong hepe ng PNP. Sabi ni Baronda, makakaasa si Marbil ng suporta mula sa mga mabatas para maipatupad ang mga programa para lubos na mapagsilbihan at maprotektahan ng pambansang pulisya ang mga mamamayan. Binati rin ni Deputy Majority Leader TGP Rep Party List Representative Jose Bong Teves si Marbil sa kanyang bagong promosyon. Si Teves at Marbil ay kapwa miyembro ng fraternity group na Tau Gamma Pi. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milky Riguran, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Milky. Itong si, anong pangalan nitong kaibigan nating si Admiral. Si Sir Alma Tusino. Pero si Admiral Art Abo, sabi ni Admiral Art Abo, yung pamuto, kapatid yan ang pakana. Ano yun? Alam din ko niyan. Alam mo yung ko sa inyo. Yung pamuto, ayan kapatid yan ng pakana. Di ba, Admiral Abo? Diyan sa Malbar. Hello po kay Admiral Art Abo. Ayan, diyan sa Malbar, Batangas. Philippine Airlines. Oy, mga tagapal, magandang umaga sa inyo, Ma'am Chelo. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Chelo, at sa lahat ng mga taga Philippine Airlines. Ang Philippine Airlines ay kumita po ng triple
partner, noong 2023. Balita po yan ni Nicole Lopez de Gol. Nakabawi na ang Philippine Airlines mula sa latay ng COVID-19 pandemic nang kumita ito ng triple sa halos 17 bilyong piso noong 2023. Batay sa financial report ng PAL Holdings Incorporated, parent company ng Philippine Airlines ni Lucio Tan, kumita ito ng 16.81 billion pesos noong nakaraang taon mula sa 5.16 billion pesos noong 2022. Tumaas naman ang revenue ng PAL sa 29% sa 179.12 billion pesos, habang tumaas din ang gastos ng airlines ng 24% sa higit 151 bilyong piso. Ayon sa PAL, bumugso ang aviation activities noong 2023 na siyang unang taon na nakalaya na ang mundo mula sa latay ng pandemya. Mayoryaan niya sa kanilang gastos o katumbas ng 45.3% ay dahil sa jet fuel o krudo na sumipa ng 8% mula sa Petron Corporation, Shell Pilipinas Corporation, Chevron Philippines at iba pa. Kung titingnan naman ang datos pagdating sa passenger revenues, sumipa ito ng 39% sa higit 159 na bilyong piso. Sabi ng PAL, nailipad nila ang halos 15 milyong pasahero, 58% ring mas mataas mula sa 9.31 milyon noong 2022. Dagdag pa ng airlines, 80% ng passenger revenues nila ay nagmula sa kanilang international flights. Sa datos, 47% ng demand ng PAL ay flights papuntang United States at Canada, kahit pa may mga bago silang kakumpetensya. Matatandaan noong 2023 din inumpisahan ng United Airlines ang flights mula Manila papuntang San Francisco na isang malaking hamon para sa PAL. Patuloy namang palalakasin ng PAL ang kanilang negosyo, lalo pat inaasahan ng airlines ang delivery ng 13 Airbus new engine option sa pagitan ng 2026 hanggang 2029. Nakatakda ring tumanggap ang PAL ng 9 Airbus A350-1000 jets sa pagitan ng 2025 at 2027. Sa ngayon, may lipad ang PAL sa 39 na international destinations at 33 domestic destinations. Samantala, bahagyang humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 25 centavos kada US dollar, habang naitala sa $87.42 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Nicole! Alam mo, Lakay, pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. At sa ngalan po nila kay Deo Macalma, maraming salamat po sa inyo. Paalam na tayo, Sister El. Ay, oo, pero bago tayo magpaalam, baka mapagalitan ako nila kay. Kaya announce ko lang tong Golf for a Cause ng Matagumpay Masonic Lodge 410 sa April 5, 2024, alas 8 ng umaga, dyan po sa may Isaw Ayukoy Course, Eagle Ride Golf Course dyan po sa may General Trias, Cavite. At ayun, help build the Heritage Lodge of Matagumpay Lodge. Ayun, meron po silang Golf for a Cause. Binabati rin natin ang kabrad nila kay na si ang pinuno ng pambansang BJMP. Pambansang pinuno nila si Director Ruel Rivera. Ay nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumayin nyo na ang damdaming bayan sa ngalan ni Deo Macalma. I'm Henry Uri. Sister El po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God mamaya po, alas 5 ng hapon. Balansyado with Karen Oyong. Bye! RH number